Sorry, Las. Sorry, rinig ba yung fan ko? Wala naman ako marinig. Okay. Sige, sorry. So, okay yung headset. Ay. Hey guys, what is up? This is Title Zone, the #1 podcast for Filipinos who want to make an impact. This is a Holy Week episode. Pero, depende kung kailan ma-upload makatapos ng Holy Week. So, depende kailan ma-i-plan siya. But yeah, this is Holy Week kasi I'm going to respect Holy Week. So, wala akong AKAs na ito-drop. So, my name is good. Yeah, I'm good. Yeah, ako rin. Same. My name is A. Kelvinator. Well, yeah, yun nga, as Nix mentioned, this is Holy Week. So, kailangan tahimik lang, we tone it down a bit to pay respect sa kabanalan ngayong linggo. Wala naman ako gaano ginagawa ating Holy Week ever since siguro nag-mature or naging adult. Kasi syempre, di ba, pagka estudyante ka, pag bakasyon talaga, wala kang gagawin. No? But I think when I started college, trimester kasi yung school ko noon, so doon na ako nagsimula na wala talagang bakasyon. Panghinga ko lang doon, parang mga 2 weeks or 3 weeks, di mo dama syempre. So yeah, then I started working. Pag bakasyon naman, walang pahinga pag unless magli-leave ka, di ba, pag Holy Week. But there are jobs na kailangan mo pa rin pumasok during Holy Week, and unfortunately, isa ako sa mga yon. But thankful naman ako dahil double pay kapag pumasok ka ng holiday. Actually, nabasa ko kanina, no? Parang may news nga na double pay lahat ng workers sa Holy Week. So, I guess, bonus, Yeah. kung wala ka na rin choice pa, pampagana na lang din. Ikaw ba? Ikaw, anong ginagawa mo ba pag Holy Week? Holy Week? Well, ngayon, nag-work ako kasi nasa Vietnam ako ngayon, wala namang Holy Week dito. Kahit sabihin ko Holy Week, walang pakialam. So, papasok pa rin ako sa office ngayon. Pero normally, pag Holy Week, actually, to be honest, parang okay din sa akin na may work ngayon. Kasi nagiging problem ko, like, siguro human nature naman to. Di ba? Pag nga Holy Week, kung na rin mahaba yung bakasyon mo, parang for me, pag ang haba ng bakasyon, pag kailangan mo na bumalik sa work, ang hirap bumalik sa work, yung mentally. Yeah, Parang, totoo. diba? So, yun yung pinaka nagiging problem ko usually pag yung mga nakarang Holy Week, parang gusto ko, since relaxed ka na, parang nag-slow down lahat. So, pagbalik ko sa work, parang wala akong kwenta sa first few days kasi parang sa utak ko Holy Week. Yung problem, ewan ko nakaka-relate ka or to the listeners, di ko lang kung nakaka-relate kayo, pero yun yung pakiramdam ko usually pag Holy Week. Kaya, good na rin siguro ngayon na nandito ako nag-workout para at least hindi ako maging pabigat pagka tapos sa Holy Week. Aminin nyo pagkatapos sa Holy Week, wala kayong check out pa. Walang gana. Nag-zone out pa. Baka nasa YouTube at sa TikTok pa kayo habang sa mga first 2 Pero days. totoo yun. Ganun din ako eh. Even mga long weekends like 3 days, long weekends. Pagbalik ko ng Lunes or ng Tuesday, parang di ko alam yung mga gagawin ko. Ano bang trabaho ko? Ano bang ginagawa ko? Pero, what if, di ba, so sinasabi natin na ganun tayo, di ba? And I'm pretty sure most people din. So, is it safe to assume na lahat ng kasama mo sa work, yun din yung nafe-feel during those days? Or majority? So, para lahat kayo naglolokohan lang. Hindi ko sure, hindi halata sa kanila eh. Magaling sila magpanggap. May mga iba. Pero kasi, most of the people I work with kasi is mga foreigners sila, ibang lahi. And iba yung nila, nature nila, sa kanila work talaga eh. Even outside working hours, di ba trabaho talaga sila. Pero sila eh, galante sila sa pagbibigay ng work-life balance sa mga employees nila. Pero sila mismo work sila. So, hindi ko nakikita sa kanila yung parang nawawala ng gana or parang walang bilang. Kaya napapaano ka rin, nahahawa rin ako pagpapasok ako ng Lunes galing ng mahabang pahinga. Yeah, mabilis ko rin naman siya na nakukuha uli yung momentum ko. Pero yun lang talaga yung umaga, lalo na yung pagbangon mo sa umaga. Sobrang hirap. Nakakailang snooze ako bago Meron nga ito dati nangyari sa akin. Parang sobrang tagal ng holiday. Tapos parang weekday papasok na, naka-alarm. Nag-alarm, tapos parang pinatay ko lang sa tulog ulit ako. Parang parang hindi ko nirespeto yung alarm. Sabi, ba't pa nag-a-alarm to? Parang wala naman ako pasok dapat. Pero meron pala. Meron pa akong isang gusto sabihin kasi parang pag nagdig-deep pa ako dito, baka maging racial, pa eh.
Pero kasi sabi mo yung mga ibang lahi like puro work, eh. Pero I disagree kasi may mga ibang ayoko na mag-name drop ng nationality. Pero may mga ibang nationality din na ano, eh, na mas malala Petics. hindi nagwo-work, oo, sobrang petics, 'no. Ah, So, siguro it's a topic for another time, pero meron kasi akong mga kilala usually hindi ko na sasabihin, pero kung magaling kayo mag-research ma-ge-gets niyo 'to. Ano sila, eh, 'pag July, August, basta may isang parang nationality or demographic, buong July, buong August wala sila, as in wala, totally. So, research nyo lang kung sino yun. Mahirap i-work kasi yung parang 2 to 3 months na wala. So, kung talaga. ka-work mo yung mga taga dun, parang kailangan yung respetuhin na 2 to 3 months silang wala. Within Sorry, Asia ba yan? Country na yan? hindi. Okay, last year na hindi Asia. So, ayoko na. Baka, baka, baka mag-ano pa. Pero, grabe yun. Minsan nakakabaliw. Pero yun nga, again, depende pa rin. Pero, sabi naman nila, Pinoy daw is one of the most hardworking sa mundo. So, sige. Eh, undervalued Pinoys, yeah. Standard valid nga pala tayo, sabi sa TikTok. Sabi sa viral video sa TikTok. Okay. Speaking of, 'no, I think maraming tao din na nakakita nito sa TikTok, Facebook. I think dun sa Facebook, sa TikTok ata, 'no? 'Yan i-flash natin para meron tayong visual guide, 'no, for the listeners. Flash na namin. Ano ba, ano bang nangyayari dito? Ba't ba pinagkakaguluhan 'to ngayon? Ang nakikita ko lang may mga nakakatawang itsura na dito, pero hindi ko na alam beyond that. Baka pwede mo explain sa akin. Ba't medyo ano, OFW ako ngayon, nasa Vietnam ako. Sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Okay, so this has been a topic sa mga social media platforms kasi apparently there are some influencers or mga businessmen who claim to Millionaires. be millionaires and successful sa mga pinaggagawa nila na hindi nag-aral or walang diploma, hindi nakatapos ng college or whatever. Dinaan Mm, lang daw nila sa diskarte lahat kung mm. nasan man sila ngayon. So, ikaw ba, if magkakaroon ka ng anak, no? Paano bang, saan mo siyang daan patatahakin para maging successful siya sa buhay niya o sa kinabukasan niya? Prefer mo pa rin bang mag-aral siya or daanin na lang niya sa diskarte given na ang dami ng pwedeng gamiting mga bagay-bagay ngayon, especially with all the technologies and all the AI and stuff. So, yeah, si Little Nix Eniego Jr., anong pag-aarali mo ba siya o diretso, diskarte na Dati, lang? sasabihin ko makinig kayo dito. Sobrang dito. Dati, nandun na ako sa point na naniniwala ako na hindi kailangan ng diploma. Dati. So, dumating na ako sa point na kasi gumraduate ako, habang nag-aaral pa lang ako, kumikita na ako, may sarili na akong business. So, parang na-realize ko pagka-graduate ko, hindi ko naman ginagamit yung diploma ko. Parang okay na ako, eh. Parang at that point, parang sa utak ko, so parang naging hater ako. Parang sabi ko, "Putik, hindi naman pala kailangan 'tong education system, eh." Gano'n na ako. So, nagawa ko na 'yan, yung mga sinasabi ng mga influencer, I've been there, done that, 'no. So, nage-gets ko sila. Pero hindi ako agree. I think important pa rin ang diploma. But hindi ko sinasabi na 'pag wala kang diploma, wala ka like ang dami kong kilala na okey kahit walang diploma. Ang gusto kong sabihin is if you have the opportunity, if na-bless ka ng Panginoon na kaya mong makapag-aral at makakuha, kunin mo pa din. Kasi hindi ako ano, eh, like hindi ako if nandun yung opportunity sa mukha mo, like bakit like hindi ako agree na mag-walk away ka na, mag-drop out ka na lang ta's dumiskarte ka. If nandun na sa harap mo yung opportunity. Now if you're saying na wala kasi kaming pera, hindi na ako makakapagtapos, mag-drop out na lang ako, magdidiskarte ako, okey lang kasi yun yung ano, eh, 'di ba? Those are the cards that you were dealt with, eh. So okey lang yun. Pero yung sabihin mo na nandun ka sa opportunity na kaya mong magtapos, pero nag-walk away ka lang kasi tingin mo cool, kasi or napanood mo na may video nga na nagsabi na mag-drop out. Kasi alam ko yun, eh, parang may friend daw yung isang tao na, "Sige bro, mag-drop out ka na." Ta's biglang sabi niya, "Hindi nag-workout, wala akong mga client, ba't ako nag-drop out?" Sinisi niya, "Oh, ba't ka nag-drop out? Eh, 'di ba sinabi mo nga mag-drop out ako." Yun yung 'di ba, yun yung video. So, yun, I think gano'n. So, TLDR no'n, I think diploma pa din.
ang maganda diyan is nagwo-work ka towards a diploma, habang nagwo-work ka towards diploma natututo ka ng dumiskarte. Hindi naman siya either or, eh, puwede naman siyang parehas. So, kung kaya mong makuha pa rin yung diploma if you have the means, get it. Yun lang ang aking opinyon. So, kung may junior, kailangan ng diploma. Nice, nice. Ako rin naman, especially nasa Pilipinas tayo 'no, na halos lahat ng kumpanya hinihingi yung diploma para lang makapagtrabaho ka. Even though entry level 'yan or gaano kababa yung sahod, nire-require nila ng diploma. I don't know ba't sila gano'n, pero wala, gano'n yung bansa Yun yung natin, current yun yung current, Yeah. landscape, eh, 'di ba? So, Ako rin, ang sagot ko is, both. Actually, it depends on the situation, eh. Hangga't maaari kung may opportunity ka na makapagtapos ng pag-aaral, why not? Tuloy mo yung diploma mo 'no, kasi susi mo 'yan, para sa kung saan-saan, eh. Even mag-try ka sa ibang bansa minsan kailangan 'yan. Like ano ba mm, yung background mo, ano napagtapos mo, ano TORN sheets mo, mga gano'n, hinihingi yang mga 'yan. 'Pag wala ka nun baka hindi ka makuha, 'di ba? And at the same time, habang nag-aaral ka naman, matututo ka na dumiskarte. Ano example na ako, hindi sa pagmamayabang, pero example na ako. So I was working, yeah, alam ko na yung mga di sa pagmamayabang, not to brag, but not to brag 'no, but to inspire. Kumikita na ako ng mga hindi, joke lang. Nung first year college ko, nag-aral ako sa isang university na afford naman namin, pero hindi ko siya trip, eh. Like pumapasa ako isha-shoutout pasang-awa. isha-shoutout ba natin yung university or Yun, ano i-ano? siya, FEU is Asia College. Kaya ako siya pinili kasi isang sakay lang mula sa atin, eh. Hindi ako Mm, mapapagod, 'di ba? Isang ano lang, ₱7 lang pamasahe that time. Puwede pa nga lakarin minsan. So yun yung dahilan ko lang talaga. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko. So I took up engineering and pumapasa ako, mga pasang-awa. Like as in, daliri na lang yung nakasabit sa grade para lang maitawid. So hindi ako natutuwa, hindi ako nag-e-enjoy. Like paano ako magsa-succeed kung di ko naman talaga nage-gets yung inaaral. mhm, So, ayun. So, after my first year, transfer ako ng school, PUP, Open mm, University. Meron silang system doon na Open University for, design talaga siya for working students. Na mm, ang school lang niya is every weekend, tapos yung weekdays niya online lang. At that time, di pa siya super established. Kaya medyo ang hirap, feeling ko nga kahit nung ginagawa ko yun, di ako makakapagtapos kasi hmm. nasa third year college na ako, pero yung mga grades ko nung first year ako, hindi pa rin kompleto. Like, isa pa lang. Hmm, Isa pa lang. Sabi ko, paano to? Yung mga teacher ko rito, wala na, nagsialisan na. Paano ko pa ito matatapos? Yeah, so ayun, ano siya, doon din ako natuto dumiskarte kasi nung first year ko doon, wala pa talaga ako trabaho. Nagpapanggap lang ako, kunwari may work ako. Para lang makapasok, para lang makapasok ako. Kailangan ko magpanggap na may trabaho ako. Pag tinatanong ako ng mga klase ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, assistant lang ako doon sa office nila Papa. Yun, nagtulong-tulong lang ako. Pero totoo, wala, nasa bahay lang talaga ako. Alam mo yan, kasi every time na uuwi ka from UST, di ba, maglalaro agad tayo ng, ng PS3 pa ata nun. Di ba? put lang on the PlayStation. Oo, yun. So, yung mga kaklase ko nun, siyempre, ano na mga nagtatrabaho na. Meron na mga nagde-networking, mga nagbebenta-benta. Doon na ako natuto. Mm, And doon na rin ako naengganyo magtrabaho talaga. Kasi sayang yung free time ko, isang linggo. Wala akong ginagawa. mm, I think pinakauna kong ginawa nun is naging encoder ako it was a pharmaceutical company. Hindi ko na pangalanan, basta pharmaceutical company siya. And may side hustle pa ako sa'yo nun, di ba? If you would remember. ah, Ano ba tawag sa ginagawa ko nun? Basta gumagawa ako ng article. nagsusulat tayo nun. Oo, Yun, yun. actually, So, related yun yung sinasabi ko kanina. yun. Nagsusulat-sulat ako. Ah, Puro mga copy-paste nga lang yung ginagawa ko nun. Tapos, Tayo proofread, lumalapat proofread. dito, siguro may ChatGPT na naging tayo, mafia of Sobrang dali, no? Ayun, kumikita na ako nun, college. Ang swerte ko nun kasi may baon pa ako, pinagbabaunan pa ako weekly. Like 500 a week ata baon ko nun. Hindi ko nagagalaw kasi nilalakad ko lang yung PUP mula sa amin. Tapos, mm, since yung mga kaklase ko, mga nagtatrabaho nga, mababait, yung iba ron, mga big time talaga eh. Nililibre ako lagi pag lunch. mm. So, sa isang linggo, ang dami kong naiipon. Doon sa day job ko pa, plus yung side hustle ko sa'yo, plus yung baon ko pa. Sorry sa datay ko, no? Yung mga sukli ng tuition ko, hindi ko na binibigay. So, yun, counted yun sa mga naiipon ko. Yung mga kupit, yung mga kupit kong ganun. Content pang diskarte yun. Oo, part ng diskarte yun. At nakikinig dito, bahala na kayo i-interpret yan, malaki na kayo. After that,
nag-try ako mag-apply while I was still studying, no? Wala pa akong diploma. Pero may mga experiences na ako. Di ako makakuha ng magandang posisyon. And ang onti lang rin ng kaalaman ko kasi nga hindi pa tapos yung OJT ko that time. Di pa ako nag-thesis. Wala pa talaga akong experience with regards sa course sa field na dapat ko puntahan. Kaya ayun, nung nakuha ko yung diploma ko, doon na nagdatingan yung mga opportunity sa akin. Hindi nga ako hindi ako nag-put ng 100% effort to apply. Kasi yung opportunity mismo yung kumatok sa akin. Di ko nga alam paano nalaman ng mga tao sa LinkedIn yun na graduate na ako eh. Bigla na lang silang nagme-message offering a position. So ayun, long story short, ang akin, diploma pa rin talaga given lalo na nasa Pilipinas ka. Tapos haluan mo ng diskarte. Pero hindi ko sinasabing 100% yun. No? If yun nga, sabi mo kung ano yung opportunity na nasa harapan mo at yun yung kaya mo lang talaga. If hindi mo talaga afford mag-aral and ang nasa harapan mo dumiskarte. But of course, sana legally sana, wag ka sanang illegal. Siyempre, tanggapin mo yun. Tanggapin mo yung diskarte na ruta. But I suggest, kung magkaroon ka pa ng pagkakataon or ng oras, tapusin mo pa rin yung school mo. Kasi kayang-kaya naman siya, saka para may pinangahawakan kang diploma. Ito kasi yan eh, pag yung diploma, kumbaga sa buhay, yung diploma napapataas yung chances mo of success. So pwede namang wala talaga yan eh, pero mas mahihirapan ka lang. Yun lang naman yun eh. Parang mahihirapan kang gumalaw, mahihirapan kang mukuha sa work, ganyan. Saka fail safe option mo siya eh. Kasi alam ko naman kaya nauso yung diploma versus diskarte. Pinupush kasi yung mga entrepreneurship, hindi mo kailangan mag-graduate ganyan, kaya mo start na own business mo. Okay yan, cool, di ba? Wala namang masama dyan eh. Pero alam niyo naman ng lahat na baka nga hindi alam ng lahat eh. 95% of startups or businesses fail, 'di ba? So, ibig sabihin 95% na chance mo mag-fail kung 'yan ang gagawin mo. So hindi ko sinasabi, syempre malakas bilib mo sa sarili mo. Hindi, part ako ng 5%, magsasucceed ako. Okay, cool. Paano kung hindi? Paano lang kung hindi, 'di ba? 'Yun yung problema kasi kung mag-fail ka doon, kung may diploma ka, yun yung backup mo, 'di ba? So, baka mas madali ka makakuha ng work, so makikipon ka ulit, try ka ulit, 'di ba? Gawa ka ulit business, 'di ba? Kung talagang gusto mo, pwede naman yun eh. Yun yung maganda sa diploma, para siyang fail safe mo siya, 'di ba? Like yun yung insurance policy mo na if ever hindi mag-workout, yung yan. So, pero kahit wala yan, okay lang. Totoo naman yun. Totoo naman. Part ng mga sinasabi nung nag-viral video, partly true. But yeah, I think nasa tao pa din yan. And syempre, since sobrang may sense yung sinabi natin, syempre hindi yan onti lang makakinig kasi hindi tayo nagsabi ng kalokohan. Diba? So, kung nakikinig ka, napapanood mo to, i-share mo to para hindi puro toxic yung kumakalat, di ba? Ganda-ganda na sinabi, hindi mo share. Ayusin nyo. Joke lang. Ayusin niya kasi kung hindi, dito mapupunta tayo sa next na to. Baka tayo sa MWF, Manila Wrestling. WrestleMania. Okay, WrestleMania. 40? Tama? 40 ba to? 45? Yeah, 40 years. 40. Ba't XL? X is XL, 10, diba? L is 50, X is... Ayan na, kaya kailangan ako, nakalimutan ko na numerals ko. Yari ka kay Sir Gaor. Sorry. WrestleMania 40. WrestleMania 40. Before natin idiretso to, curious lang ako, ano yung first WrestleMania na napanood mo? And ano yung tumatak sa'yo doon? Kasi para lang magkaalam. First WrestleMania? I think it was, Hulk Hogan sa Andre the Giant. Nanonood na tayo dati pero hindi ako yung tutok kasi nga pinagbabawalan ako ng magulang ko manood. Bakit? Wala eh. Crutch chop ng DX. Diba? Ganun ako ng ganun sa school. Nung sinumbong ako nung isa kong kaklase, pinagbawalan na ako manood. Sama daw yung ginagawa ko. But then, I think... At kay Stacy. Ang pinaka-una talaga ng WrestleMania, I think yung tutok na ako, is nung dumating siya sa Solar USA ba yun? Channel 17. WrestleMania 19 yun eh. Sino yun? WrestleMania 19, main event. Ano pa rin? Rock Austin. Parang ayun yung start ng pagpasok na nila Orton, Cena, Brock. So that was 20 yung mga next ago.
That was 21 years 2020 ago, no? o So, 2023. Ay, 2020, 2003. yun. So, 21 years later, dito na tayo ngayon sa WrestleMania Nandiyan 40. pa rin si The Rock. Siya pa din. Siya pa din. Siya pa din. Hindi na ano yun, no? Like, medyo he's doing well for himself din kasi yung itsura niya naman, hindi naman ganun mukhang sobrang tumanda siya eh. Parang Oo, halos. sa kanila eh. Mas lumaki pa nga siya. Yan. So ano bang ano ba na-expect ng mga tao dito? Alam ko sobrang grabe. Hindi ko na minsan pag nakikita ko sa YouTube yung mga recap na nagugulat ako parang teleserye lahat na ng character nasa stage sa ring eh. Pero ano bang pinaka ina-anticipate ngayon and what are you most excited about sa WrestleMania 4? Mali pala yung date natin. This is the kick-off. Ito Oo, nakikita nyo rin. Is the kick-off yung, anong tawag dito, press con na naganap. Actually, sa yes. press con pala, ano lang siya. Parang event na may halong storyline and shits. Tapos, so next Saturday and Sunday na yung WrestleMania 40. April April 7? Yeah, April 7. So, ang pinakakaabangan pa rin naman is Roman Reigns, Cody Rhodes, Part 2. sure na yun. 100% Yeah, happy 100% sure na wala nang na iba, drama. wala nang changes pa na magaganap. Ang nangyari kasi rito, no, ba't nandiyan si The Rock? Wala Kasi lang. So, maging relevant para daw after gusto niya 21 years napapanood mo. Joke lang, joke lang. Baka I gulpihin think ako. bagulpin ka dyan. I think ito ulit yung time na ano, no, napapansin ko lang, it's a great time to be a wrestling fan. Especially if you're a WWE fan. Kasi during the past years, before the Roman Reigns Tribal Chief era, before the pandemic era, ano ang lala ng WWE, creatively speaking. Mm. Sobrang pangit ng product nila. And perfect time din for AEW to come in. Kasi parang it made WWE step up, di ba? Mm. Kaya ngayon, sobrang daming bumabalik ng mga WWE fans before na tumigil. Tapos ngayon na sila, nanonood na sila uli. Yeah, sobrang ang ganda kasi ng story na. Again kasi, there's two types of fans of wrestling kasi. One is yung hinahanap mo yung story. Yun talaga yung gusto mo. Para ka nanonood ng drama or TV series or whatever. Which is WWE. Yun sila eh. Even Vince McMahon na nga nagsabi nung kinongratulate siya ni Ted Turner ba? Yung may-ari dati ng ano? Sabi niya, actually, hindi pala siya kinongratulate. Mali-mali ako. Sorry, correction. Tinawagan niya si Vince. Sabi niya, hey Vince, I am now in the wrestling business. Tapos kinongratulate siya ni Vince. Congratulations, but I'm not in the wrestling business. I'm in the sports entertainment business. Iba talaga si WWE. Yung mga tao sa behind the scenes niya, iba. Ano siya eh? Ano ba ang turo ni Triple H yun if di ko pagtanda ko? As soon as tumawid ka ro sa curtain, after the gorilla yung tawag dun sa parang production set. Pag lumabas ka ron, kailangan bawat galaw mo, galaw ng kilay mo, paghinga mo, ilong mo, or whatever, kailangan you're telling a story. So, yun talaga si WWE ever since, ano siya, storytelling, drama, parang hinaluan lang talaga ng aspect ng wrestling, pero ano talaga siya, storya talaga, story-driven. Second kind of fan is yung mga gusto talaga ng in-ring action. Yung walang, Technical yeah, wrestling, no? Oo, Okay. yung na-appreciate talaga nila yung performance ng yung mga moves, yung mga selling, paano i-execute, yung mga ganun. Wala silang pakialam dun sa ano, sa Storya. storya, kung sa mga storytelling. Ang ayaw ko sa mga ganun yung tipong ano eh. Halimbawa ikaw na Stone Cold Stunner ka na 3 beses. Nagki-kick out pa rin. May mga fans na gusto yung ganun, yung tipo yung parang parang nawawalan ng bisa yung ano mo, 'di ba? Yung special move mo. Yeah. Parang ang Finisher. hina ng ultimo, ganun. Oo. Ganun yung dating. May mga ganung fan. Okay. Walang pakialam sa ganun. Dahil basta gusto nila yung napapanood nilang action Sila sa ano. paulit-ulit nila nakikita yung finisher, gano'n. Oo, parang ganun ba? Yung mga execution and shits. May mga ganung fan eh. So, yun yung mga wrestling. As in yung mga wrestling, ano talaga. Gusto nila yung in-ring na nangyayari. So yun, going back sa WrestleMania 40, no? Kaya si The Rock kasi, kaya nandyan. Again, naging part Relevant. na siya ng board. Yeah, naging board member na siya ng TKO. TKO owns WWE, which also happens to own UFC na rin. And then, I don't know why kailangan nila ipasok si The Rock dito. Siguro para to bring in more viewers na rin. But siya kasali sa eksena ni Cody and Roman, no? Dati pa talaga tinitis si Roman versus Rock. Even last year, sila na dapat yon as in naka-penciled in na ba't nagkaroon ng changes ata for some unknown reason. And
during that time, nung kwento ni The Rock yun, this is what I was saying kanina kung bakit weird yung mga fans, no? That time, when The Rock did an interview, sinabi niya na dapat WrestleMania 39 is The Rock versus Roman Reigns na talaga. Parang naka-schedule, yun na yung plano. And then nagbago, naging Cody Rhodes. Nung ginawa ni The Rock yung interview na yun, may mga taong nagalit kay Cody Rhodes. Parang, yun daw, bakit kinuha ni Cody Rhodes sa atin tong, ano na to, yung opportunity to watch Roman versus The Rock. Ngayon naman, Cody Rhodes won the Royal Rumble back-to-back. So, meron naman siyang another chance to finish his story to yung win nga the gold. Yun naman yung goal niya, ba't siya bumalik rito sa WWE, coming from AEW. Then, di ba, nanalo siya yung Rumble. Matik, Roman Reigns ang pipiliin niya. I mean, if you casually watch WWE, alam mo na Roman Reigns, kasi kailangan niyang bumawi. Then, an episode ng Raw or SmackDown ata, biglang nagbago. As in, televised show. Hindi siya actually sinabi kasi hindi nagsalita si The Rock nun. Lumabas na lang. Na parang, pero gets mo na si The Rock versus Roman na yung maglalaban. After that episode, nagwala yung mga tao. Gusto nilang We Want Code. Nabuo yung hashtag We Want Code. Sobrang nagkagulo yung internet nun. Diba? Nung una galit sila kay Cody, ba't nila inagaw yung The Rock Roman. Ngayon naman, nung si The Rock na yung dumating para mag-Rock versus Roman, wala na naman sila. Gusto Cody naman. So ayun, dito ako medyo naguluhan. Yung line between reality and scripted would come into play. Biglang nagbago uli yung plan. Nangyari is Cody versus Roman uli. And ginawa nilang heel si The Rock. For those who don't know what a heel is, siya yung bad guy, bad persona sa WWE or sa wrestling. Yeah. Ang issue ni The Rock is ba't daw nakialam uli si Cody, ganon. And it so happens na si Seth Rollins nandun din kasi sa kick-off show. Nung sinampal ni The Rock kasi si Cody, walang backup si Cody. So dumating si Rollins. Pero ang binoboses ni Rollins kasi doon, just cause The Rock sa position sa board or whatever, parang hindi niya pwedeng gawin kahit ano, yung mga ganang bagay. Pero syempre, part of the story to. Alam naman ng mga nanonood yung mga ganun. WrestleMania is 2 nights, no? The night 1 is Roman and The Rock versus Seth Rollins and Cody Rhodes. If Team Bloodline wins, Bloodline si Roman saka si The Rock, ang mangyayari sa main event ng night 2, which is Cody Roman, magiging Bloodline rules daw. What is Bloodline rules? Di pa natin alam. Di sinasabi ni The Rock. Pero sabi niya, anything goes. Kahit ano, pwedeng mangyari or what. Pero pag nanalo si Cody and Seth, any Bloodline member would be banned from ringside. Except Paul Heyman ata. Ewan ko kung kasali si Paul Heyman. So lagi naman nila sinasabi na hindi physical threat si Paul Heyman. So, ayun. Pero kasi isa pa sa pinaka-inaabangan dito, bukod sa kung mare-retain ba ni Roman or hindi yung title, sino yung mag-face turn or mag-heel turn? Either si The Rock ba or si Seth Rollins? Kasi pareha sila nagda-drop ng hints sa bawat episode. Si The Rock, if you would know, yung pag in-acknowledge mo si Roman, dapat nakaganyan, di ba? Parang you raise your one, nakaganyan. Sorry, blurred. Pero pag si The Rock, ina-acknowledge niya yung bloodline or si Roman, naka-L. May ganun. Napupuna ng mga tao. Bakit daw naka-ganun? Hindi siya yung naka-ganyan lang. Tapos, si Rollins naman, kay Rollins kasi may backstory si Rollins why would he turn on Cody Rhodes. Personally, hindi naman sila in good terms talaga. They just know how to work professionally kaya magkasundo sila on air or on TV. So, pwedeng gamiting story yun or angle. And second one is, wala pang panalo si Rollins kay Rhodes. 3-0 sila ever since Cody came back. Like, tatlong sunod na pay-per-view yun. Puro si Cody panalo. And... Wait, ba't kailangan tingin mo yun yung mangyayari? Like, hindi clean match, no? Like, may mangyayari doon na raiduran sa match. Para kasing meron talaga yung mga hints kasi na nangyayari. Weird masyado yung tag team match na imposibleng walang mangyaring kababalagan. Oo, kasi may mga hints yung mga facial expression ni Rollins. Yun nga, di ba, sa WWE, kailangan tinitignan mo yung mga maliit na bagay na gano'n kasi part ng story yun. Tipong pagsimangot ni Seth Rollins, mga gano'n and what. And meron pang speculation na pwedeng bumalik si Cena saka si Austin. Plus, I'm not sure kung si Brock Lesnar babalik din Kasi di ba naban blacklisted si Brock Lesnar, but ibabalik na ata siya kasi nasa roster na siya ulit. Bakit? Ba't bigla na siyang malik na absuelto na ba siya doon sa sa fourth niya? I'm not sure, pero kasi given lahat ng na-accomplish ni Brock, ang hirap niya burahin.
Buburahin Parang mo ba siya yung tumapos ng streak ni Undertaker, 'di ba? so, Saka hindi naman siya yung gano'n, hindi naman gano'n kalala yung ano niya, 'di ba? Yung part niya do'n. I mean, may ano siya, hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya, pero minimal siya do'n kasi hindi naman siya wala tumuloy, 'di ba? ah, Medyo hindi safe siya. So kay Austin saka kay Cena, kaya sila pwedeng dumating kasi sila mismo nagsabi, free sila ng WrestleMania weekend. Nagbigay sila ng hint. wala Nag, wala nagpaparinig walang ano, eh, walang saka kag saka yung Raw nitong nakaraan, pinakita sila sa ano, saan ba to? Sa shot ng camera habang inuupakan ni Drax si Cody Rhodes. Alam mo yung mga truck ng WWE, yung mahaba. Ando si mm, Cena saka si Austin. So possible na nagda-drop sila ng hint. mm, And may history si Cena kay Roman Reigns. May mm, history si Austin kay Drax. So pwedeng dumating si Austin and Cena para tulungan si Cody to even the odds kasi nga sobrang by the numbers lamang yung bloodlines sa dami nila eh. hmm, okey. Kaya yun. Yun yung mga inaabangan bukod sa iba pang mga laban. Outcome na Pero gusto mo ako, ano sorry? ano yung outcome na gusto mong mangyari? Gusto ko manalo pa rin si Roman. Kailangan niya. Para sa akin, kailangan niya. Ang lapit na niya sa record ni Hulk Hogan eh. Hanggang ano na lang eh. Survivor Series ata o SummerSlam. So I think kailangan nila lang Anong record, longest? hindi longest na kasi may Bruno Sammartino which I think napakahirap ng isurpass talaga eh. Kasi ilang taon yun. Yun oh, consecutive days na champion. 1,500 something o 1,400 something. Hmm, Basta malapit na yun, malapit na. Kailangan nila tiisin. Pati ng mga tao, kailangan nila tiisin. Kasi ang hirap so pa rin if you are WWE, parang hirap pa rin alisin ni Roman sa top eh. Kasi kada i-advertise siya, laging ano eh, sold out yung tickets agad. Laging daming tumataas yung viewership. hmm, Si Cody Rhodes weekly naman nandyan. Hindi naman, hmm, alam mo yun, walang pagbabago. Pero siya kasi pero yung part-time pa rin sorry? kasi si Roman, 'di ba? Part-time pa din. Oo, wala, yun talaga yung schedule niya eh. Which makes it more, ano, di ba? Parang mas tumataas yung value na, di ba? As a marketer, ikaw alam mo yun, I think. Mas tumataas yung value kasi binibigyan mo sila ng, parang, di Yeah. mo binibigay araw, linggo-linggo. Oo. Yeah, every time na dadating siya, parang nagkakagulo or inaabangan talaga. So yun, I think kailangan pa nila tiisin. Ako, yun yung gusto kong outcome. Siyempre, yung mga ibang tao sawa na eh. Ako hindi pa eh. Paano pag si The Rock yung manalo? Pag si Bigla Drac, siya oo, paano kung pwede, agawin? pwede Hindi naman. Kasi yun nga, kasi sabi mo, 'di ba? What if sige sabihin nating nanalo sa tag team yung Bloodline, 'di ba? Tas Bloodline rules, 'di ba? What if yung rules nun is walang rules? What if dun try rin ni The Rock si Roman? pwede rin, pwede rin. Kasi Actually, yun, pwede rin. Kasi sabi nga nila, ano pa rin, nasa plano pa rin nila down the line yung Roman versus Rock. So, pwedeng sa WrestleMania na try do rin. puwedeng hindi dun sa unang gabi, puwedeng kakampi pa siya dun, eh. Pero dun Oo. sa main event dun na siya maging traitor, eh. Puwede rin yun. Tama ba? So kunwari sabihin natin hypothetically manalo si Cody, so siya na yung champion, ah, ang mangyayari nun kung si The Rock yung cause kung bakit matalo si Roman, dun na yun na yung transition na Cody, Roman, The Rock, na na-issue. Possible, possible. Oo, possible. Tapos may ano pa, may CM Punk pa pala rito, no? Alam mo He injured can't wrestle. Injured siya, he can't wrestle, pero sabi niya, he will be at WrestleMania. Tapos, sobrang, kagi yung promo na nila nung, galit siya sorry? kay si Seth Rollins ang kaaway niya, 'di ba? Oo. Actually, marami. Seth Rollins, Cody, Drew McIntyre. The Actually Rock, may nakita ko issue rin siya kay The Rock. Yeah. maganda yung promo nila Roman, ni I think. Cody. Yung promo nila ni Cody, sabi ni Cody na ni CM Punk na mas American Dream pa daw siya kaysa kay dito sabi ko Cody o CM Punk pa siya kaysa kay CM Punk. Yun yung huli Oo, kong yeah. kita kay CM Punk, eh, kasi I think na-injure na siya shortly after. Panoorin mo yung recent promo nila ni CM Punk, Seth Rollins, sa ni Drew McIntyre. Sobrang ganun, sobrang daming viewers dun sa YouTube. I think, Alam ko umabot na yata ilang yun, million. alam ko yata yung Nito lang yun, nitong Monday lang yun, nitong Monday lang.
ko pa, Yeah, may sige. mga ibang nagagalit kasi nag-overtime daw sila. Pero maganda yung promo kasi nila. Ang sabi nga ng iba, itong episode ng Raw, itong nagdaan yung episode ng Raw is one of the best ever since Attitude Era. Oo, Kasi ayos, pero to be honest maganda talaga yung episode nitong past week kasi si Drac, ewan ko, si Drac putik mura ng mura parang parang nasa Attitude Era talaga yung mga kung ano yung pinagsasabi. But yung USA Network kasi medyo boring, biniblurred out nila, ah, sinesensor nila pag nagmumura si Drac. pero alam mo naman kung ano yung sinasabi niya. Oh, Sinasabi saka may nakakatawang part doon sa promo ni Punk saka ni Drew McIntyre. Sabi ni McIntyre kasi is, I know I'm the chosen one. I was the chosen one. hmm, If tanda mo to, mga 2008, 2009, si Vince McMahon yung nagpasok, storyline wise, si Vince McMahon yung nagpasok kay Drew McIntyre, di ba? Sa WWE, nag-introduce. Tapos si sabi siya yung chosen one. Vince McMahon yung nagsabi? Oh, siya yung nagpakilala sa WWE tungkol kay Drew McIntyre. Sabi siya yung chosen one. So, nung sinabi Okay. ni Drew McIntyre yung promo na yun, sabi niya, I was the chosen one. Bigla sumingit si Punk. Who chose you? Who said you're the chosen one? I dare you to drop I dare to say his name. hindi ma Hindi yun, hindi mapagsalita si Drew McIntyre, nakangiti na lang. ano sabi yung mga tao na tawa? Oh, I think scripted yun kasi given may naman kasi si Punk Saka si McIntyre alam ko meron na ring freedom na magsalita ng outside the scripts. Ah, Tapos nabasa ko lang kanina, bawal na pala banggitin si Vince McMahon ever sa kahit saan. Rules ng TKO. okay, sila lang, pero tayo pwede natin sabihin. Oh, sila lang. On screen bawal nila sabihin. So, Kaya hindi binubura mabang. binubura na si Vince McMahon. Oo, wala na siya sa kahit sa WWE.com wala na siya. Kahit sa WWE 2K24 na game, pag may mga cutscene, naka-blurred si Vince McMahon. Kahit alam mo namang si Vince. Wait lang, ano ba update? May update ka ba tayo sa sitwasyon ni behind bars na ba si Vince or ano mang Wala parang nag-died down yun simula nung sorry bumalik si na The lang, Rock. Oo. nagkabayaran na lang ulit? Hindi, I mean dahil nag-die down sa public, pero like iniisip ko like kung may update kaya siya sa legal. Wala pa, mukhang Wala. malinis Feeling ko malinis yan, sabi ko yung sa'yo, makakalusot yan Daming pera yan mamaya babalik na lang bigla yan, so ano papalabas yung storyline. Isipin niyo na lang 'to, nautungan tayo ni Vince nung dati na pinake yung death niya, binalita sa mga news, website yun, Isipin mo na lang, sa totoong news, 'di ba? Totoong mga news na ni-report yun, So, Oo. kaya niyang gawin yung kalokohang yun, nakawan, tingnan natin. Pero lala naman. It's just sa ulo. Pupuhat. Alam mo yung sa Ragnarok, yung pupuhat. Oo. Anyway, sige. Last na, ano pa bang, pwede natin anticipate doon. Meron bang match si Logan Paul? Kasi maglaban sila ni Owens or hindi? Nakikita ko lang I think triple threat ata. Hindi ako nakasubaybay kasi kay Logan Paul. Pero triple threat ata. Logan Paul, Kevin Owens, Orton. I think yun. Tama ako. Yun. Gusto mo ba si Logan Paul manalo? siya yung holder? Oo. Si Orton kasali? Hmm. Patay. Isa lang ibig sabihin yan. If manalo si Logan tas mapinyas tas si Orton yung ipipinya, ibig sabihin sobrang i-build up siya, 'di ba? Yun Kasi minsan may dahilan ba't naglalagay ng mga legends sa mga ganyang match 'di ba? Para magpa-over. Minsan yung legend yun na nanalo, syempre, hindi pa naman ganun katanda si Orton, pero minsan siya pa din, 'di ba? Pero yung isang angle kasi is pwedeng siya yung ipipin ni Logan tapos para ma-boost yung stock ni Logan, 'di ba? So hindi natin sure. Ang hirap kasi part-time kasi siya Kaya ang hirap niya back upan Ni Logan? Hindi siya full-time Kaya So ang bakit hirap. ganun ba pero kasi for me, US Championship parang kayang maging ganun na hindi naman ganun yung burden ng US Championship na gabi-gabi kang sumisipot. Pwede. Pero Ang laki kasi ng benefit nila kay Logan yung from sa media, yung
demographic, yung new Oo. audience, 'di ba? So parang feel ko ano pwedeng over pa siya. Feel ko depende Kaya din naman. naman. Pero si Owens, honestly, gusto ko yun before pero hindi ko makita like ano bang standing niya sa WWE. May magbe-benefit ba yung company if i-over siya ngayon o parang hindi naman. Parang malabo siyang manalo dun kung tatlo sila. I think Mm. either over si Logan or si Orton since gustong-gusto ng mga tao na bumalik siya na-miss siya ng mga tao so pwede rin, 'di ba? So we'll see. Oo, tagal niya nawala. Akala kasi Yeah. hindi na siya babalik kasi ang malala daw yung back injury niya. Sabi nga ni Parang Orton sabi nga ni Orton nun during yung nasa injury siya, no, nagre-rehab siya. Dapat daw umisip na lang siya ng ibang finisher. Yung tipong hindi yung mapaparusahan yung likod hmm, niya. Hindi siya magsa-suffer in the long run. hmm. Kasi dahil yun sa kaka-RKO niya. Talaga? Hmm. Ay, hindi puwede. Kung iba yung finisher niya, huwag niya siyang ibalik. Anong gagawin niya? DDT? Traffic DD. Vintage Magulat Orton. magulat ka si Orton nagsha-Shining Wizard. Paano mo pinapanood 'yan? Kasi ako usually sa totoo lang 'pag mga ganyan may mga big moments sa YouTube lang titignan ko na lang yung after kasi parang wala akong like magbabayad ba diyan or paano mo panoorin 'yan? Meron sa Disney Plus. Pero Plus live? ah, gagi ang trash nung mga nakaraang pay-per-view sobrang pangit. Hindi kinakaya yung bandwidth or yung capacity ng nanonood. Bagal. Tapos due to mga sponsors, no, may mga binablock yung Disney. Hmm. Sa kapagka nagko-commercial, hindi naman nagko-commercial yung WWE pero parang may mga pinapakita kasi sila mga alam mo yun. 'Di ba after ng match pag mga pay-per-view minsan may mga backstage stuff or may mga pinopromote sila. Ang ginagawa ng Disney, nagko-commercial sila ng sarili nila. So may mga na-skip na parts. Kaya ang Hmm. pangit. Lalo nung Royal Rumble. Puta, tinatakpan nila yung number. Baduy. Nakakainis. Kaya ako, nanonood ako sa hindi ko pwede turo eh. Kasi baka mo Sige, wala. Yung makinig. yung makinig. Pero halos lahat ng tao doon nanonood. Sige. Alam Sige, naman, known offline na. naman siya. Known naman siya. Okay. Sige, mukhang kailangan natin i-rub tong ano 'to. Yeah, ay Ah, sorry, ko na lang rin, no. If you want to watch it live pala with other wrestling fans, merong watch party madalas sa Skinny Mike's sa akala ko sa BGC. Ay, hindi saan ko yun? sure kung meron doon. Hindi ko sure kung meron din doon. Pero Skinny Nakita ko Mike's meron sa BGC. nag-post yung Hobby Stadium Sa Hobby Stadium nagpupunta ako dun for Pokemon cards naman. So I think meron dun. Saan ba yun? Saan ba yun? QC sa E. Rodriguez. So, Okay. Hindi ko pa check na-try. mo din. Yun din. Hindi kami sponsored nun, pero check nyo na lang. Oo, pero yun. Pwede naman. Okay, I think, ito na, since Holy Week, magpahinga na kayo. Hindi pala, Holy Week. Magpahinga ulit kayo kasi kakabalik nyo pala sa work. Napakinggan yung episode na to. So, alam naman namin hindi kayo nagtatrabaho that day. So, any final words as we wrap up and say goodbye? Are you wrapping up na talaga? Bigyan mo lang ako ng mabilisang updates Last episode natin, nabanggit ko, pumasok na ako sa crypto world, isa na akong crypto bros, pero pa lang, panggap pa lang ako. Kakaantay ko na bumaba yung presyo. Umangat ng umangat. Hindi ko alam, parang na ako nagdidilang anghel pero pabaliktad eh. Noong una sabi ko pagka pumalo na ng 2.9 tong Ron, bibili na ako. So ayaw niya bumaba, hanggang 3.7 lang siya. Iniihipan ko na ng iniihipan pababa, ayaw pa rin. Ngayon naman ayaw na niya bumaba ng 3. Ayaw na bumaba. Bumaba siya ng 3.03 tapos sabi mo, hindi, dos. Hindi, dos pa. Tapos ngayon ayaw na bumaba ng $4. Ayaw na. Kahit makakawa na nga ako at 3.9 na lang eh. Makabili lang ako eh. Teka. Wala ngayon, naglalaro siya sa 4 point Pakita something. natin. Wala, parang tinitis lang niya ako eh. Lumabas Inaasar ako, gagi. Oo. Yan. Natin, 420. Well, syempre, una we're not giving financial advice dito. No? Kailangan ko sabihin lagi yung disclaimer na yan. Pero yan, pinakita lang natin
yung pinapakita natin yung chart, wala naman tayong analysis na gagawin. Pero sobrang natatawa talaga ako kasi yun yung ano, yung problem kasi like magtatanong yung mga tao lagi, "Uy, oras na ba para bumili?" Like, sa totoo lang hindi mo kasi like kung alam ko yung sagot, hindi tayo nag-usap ngayon, wala na ako dito sa recording, alam ko yung sagot sa gano'ng tanong. Kasi ibig sabihin nun kaya mong mag-print ng pera kung alam mo yung sagot. So yeah, ano lang siguro para sa mga since nga napag-uusapan yung crypto din the last time 'no, it's very hard to time the market. There is no kahit pa anong analysis gawin mo, malabo yung ma-time mo perfectly yung market 'no. So, kaya dun papasok yung mga iba't ibang strategy. Yung iba, so kunwari believer siya ng certain token or like kunwari believer ka talagang Bitcoin or Ethereum or for example, in this case, Ronin 'no. Kung believer ka sa long term nila, most probably yung strategy ng iba is nagde-DCA na lang sila or dollar cost averaging. Meaning, bibili siya ngayon kahit ganyan yung presyo, ta's kung Mm. bumaba yan ng 4, bibili pa rin siya. Kung bumaba yan ng 3.7, bibili pa rin siya. Kung pumalo 'to ng 4.7, bibili pa din siya. Pero meron siyang limit siguro kung kailan siya hindi na bibili. Yun yung depende kanya-kanyang rules. So, Okey. kumbaga 'pag ginagawa mo yun, yung average buy-in price mo is nagbabago pa din, 'di ba? So, kunwari bumili ka ngayon 4.21, 'di ba? Ta's kunwari bukas maging 2, yung pangarap mong 2, 'di ba? Ah, Mm. puwede kang malungkot na, "Uy, teka lang bumili ako ng 4.20." Pero kung sophisticated ano ka na, trader, hindi imbes na malungkot ka, bibili ka pa din. So, ang naging Oo. average buy-in price mo nun is 3, 'di ba? Pumasok ka ng 4, pumasok kang 2. So, average mo is 3, which is still good, 'di ba? Yun yung tinatawag na DCA. Hindi hindi ako financial Gets, advisor na, pero gets. yun yung baka ma-bash ako, pero yun yung basic concept nun. Kaya yun, ganun yung ginagawa ng iba. Kasi usually iba naman long term yung tingin nila sa market 'no, sa in a long term horizon 'no. So, yan tamo 'di ba, nagkasalita tayo umangat ng 0.02, walang bearing yan sa iba 'no, parang titingnan nila 1 year, 2 year, 5 year or even, in some instances 10 year time frame 'no. So, like in 10 years, in 5 years ba, higher siya than this or hindi, yun lang naman yun, eh. So, parang kaya yung mga angat-angat baba niya in a matter of days usually irrelevant siya sa mga long term, na believers sa ganito, eh. Pero ibang usapan kasi yung trader ka, eh, yung talagang trabaho, yung kumikita ka, yung parang kumbaga kung ngayon 4.23 yan ta's bumili ka ta's mamaya naging 4.7 ta's ibebenta mo, iba trader ka nun, eh, 'di ba? So, yung margins Mm. nun, yung increase nun, yun yung profit mo. So, yeah, ibang ano yan, ibang larangan, mahirap mahirap din mag-trade. Okey. Yeah, May so tanong lang ako, hindi ko, but not sure kung alam mo siya sagutin. Halimbawa ako, nakatutok ako sa Ronin, gusto ko mhm, bumili, gusto ko kumita, mhm. regardless kung gaano kalaki yung profit or what. Pero gusto ko malaman kung kailan ba ako dapat bumili, kailan ko dapat ibenta. Meron Technical. bang mga ano ba yung mga factors na puwede kong tignan, like ano yung mga news na dapat kong 'pag Yes. nakita ko 'to, "Ay, kailangan ko ata bumili ngayon dahil gaganda yung ano nito." So dalawa kasi yan, eh, may parang, fundamentals na so dalawa, technical analysis and fundamental analysis. So yung technical analysis, yun yung mga charts, yun yung mga may research yan paano mag-technical analysis, yung 'pag nakikita nila yung pattern ng pababa, like yun yung mga charting na nakikita mo. Hindi ako Mm. marunong nun, hirap yun. Yun yung isang way, 'di ba? Yung isa is fundamental analysis, which is yan yung mga yung mga news. Kung may nakikita ka na parang, "Uy, may nabalitaan ka," bigla kunwari nakita mo bigla nag-notif sa'yo na kunwari Ronin partners with Apple, kunwari gano'n, 'di ba? Oo, yung mga Biglang gano'n. maglo-launch pala si Ronin ng Apple Pay na ano, 'di ba? 'Di ba fundamentally bullish news 'yun, 'di ba? Bakit? Kasi Apple is the most profitable company in the world, 'di ba? Number one company in the world, ilang milyong tao yung users. So, common sense 'yun, eh, na parang, "Uy, teka lang, 'di ba sobrang ano 'to, good news 'to." So, yung iba based sa gano'ng balita, nagba-buy sila hoping na tumataas. Pero do'n pumapasok minsan yung ano, sinasabi nga lang, "Buy the rumor, sell the news." So, minsan, Hmm. akala mo ano na, yun pala bababa. Minsan gano'n, eh, bababa muna bago tataas. So, Oo. story short, mahirap talaga. Mahirap talaga. Talaga kasi again kung alam natin 'to, wala, hindi natin pinag-uusapan 'to ngayon. Ah,
gumagawa na nag-aano na lang tayo, nagsasabi na lang tayo na hindi kailangan ng diploma ng mga tao kasi multi-millionaire. Gano'n na lang. Yeah, magaling siya pero yun, I think I would suggest na aralin din ng ano, yun nga. Mahirap yung technical analysis pero there are videos explaining that. Usually naman may mga method na madali na pang beginners na para makikita mo yung trend. Ano yung trend? Pag trader kasi ganun eh. Kailangan yan, yung mga, even yung mga 10% difference, malaking bagay na yan. Kasi 10% profit na yun, di ba? Like, isipin mo, ito, 4.21, di ba? Kunwari, based sa nabasa mo dun sa trend line is good spot to buy based on that, on the ano, di ba? Bumili ka, tapos naging 4.7 after a few hours, di ba? Tapos in-out mo. Kumita ka na agad. Ilang percent na yung profit mo. So, gawin mo na lang ulit. So, yun ang buhay ng trader. But yeah, being a trader is different from being an investor. Yung investor, long-term play. Diba? Mabilis siya Gets, yan, gets. stay siya hanggang magkato yung ano niya, master plan or hope na big win. Pero yung trader is sundot yan ng playing the market. Yeah. Yun ang ano ko, yun ang take ko dyan. Pero again, hindi ko kaya turo parehas yan. Hindi ko siya not only can I not technically, I do not have the skills, but also hindi ko siya pwedeng gawin based sa nature ng work ko. So, yeah, YouTube nyo na lang guys. Sige. Ayun lang. Siguro kung wala ka na magawa sa pera mo, gawin mo, buy high, sell low. Para maubos. Wala lang. Para lang cool ka, para lang feel mo na, binili ko yan, $100 ko binili isa yan eh. Ano ba siya Binenta ko na nga. Binenta ko $1, wala lang. Para masaya. Yaman ko eh, gano'n, di ba? Yan, yung mga galawan na iba. Ito na, kailangan namin i-rag guys. I think, yeah, hopefully, everyone has had a blessed Holy Week. Sana maging mabait pa kayo lalo. Matuto kayo kung ano yung i-share, ilalike at i-share nyo na videos tulad nito. Yes, Yan yung totoo. kailangan gawin. I-like and follow and subscribe sa TikTok. Sa TikTok at sa YouTube. And sa Spotify namin at Tidal Zone Podcast or at Tidal Zone for the other pages. Yeah, I think I'm good. Gusto ko na magpaalam sa inyo pero baka meron pa tayong Wala ilalabas. naman na. Wala. Ikaw, may ano ka ba? Any new games? Web3 games? New Wala naman? Or games. still Wild Forest? Abangan nyo na lang. Wild Forest, no? I think napag-usapan yung last episode eh. Yeah. Play to airdrop. Machines Arena, ayan. Play to airdrop, no? Abangan nyo rin yan. Pwede naman namin i-link yan. Meron din ako codes no, kung gusto niyo maglaro nun. Para siyang top-down shooter game. Ayan, kung gusto niyo hindi niyo na kailangan, naghahanap kayo ng diskarte. Yan, di ba? So, anong kagayang laro nun? alam mo yung Battle Right? Hindi rin. Fuck, hindi. So, wala. YouTube nyo na lang. Machines Arena. Yan. Machines Arena. Malapit na or lumabas na ba? Lumabas na siya pero magkakaroon siya ng play to airdrop. So again, for those who are new to it, play to airdrop means lalaro ka, loyalist ka sa game. Yeah. Tapos bibigyan ka ng token. Hindi naman, depende pa din. Pero yes, in general yun yung idea. No? So yun yung ginagawa ng ibang mga tao na ayaw mag-invest or walang means to invest to buy tokens. No? They use their time. Kasi time mo is also an asset. Yun yung time na i-invest mo to play these games and you get lucky, you can obviously convert that or sell that. So, yung nakaraan na big play to airdrop, I think ang pag-usapan sa last episode was si Pixels, no? Pixels Online, also a game on Ronin. Ang daming kumita doon din. May kilala ko, I think he made 4 million pesos sa airdrop. And then yung iba, kahit yung mga hindi sila nag-invest, mas nagsipag lang sila everyday for like 3 or 4 5 months. Talagang naging farmer sila sa online game na yun, no? Literal. Kasi farming yan siya. Farming simulation din. So yeah, yun yung natin. Pwede nating games. share sa mga tao. We'll put the links to I guess Wild Forest and Machines Arena then
I can also maybe drop in a few codes kasi yung Machines Arena is closed beta pa siya. So kailangan mo ng code para makapaglaro. And PC lang siya available sa ngayon. Yeah, I think even when this episode releases, sa PC pa lang din siya. But yeah, check those out. Okay. If you guys want to play to earn, lalo na ngayon, Yeah, di ba? ay, Axie Champions. Kung gusto nyo kalabanin yung ano ko doon, mga champions ko. Kung gusto nyo ng simpleng laro lang, kasi matching lang yun. Parang ka lang na Candy Crush. So actually, yeah, pag kasi na-release tong episode na to, tapos na yung season 3 season 2 eh. Anyway, I think ang prize pool is around 6.5 million pesos. So, kung may galing kayo mag-Candy Crush or yung nanay nyo magaling mag-Candy Crush, ilahin nyo na. Baka ito na ito-drop na lang din namin link to Axie Champions. So yeah, I think that's all for me. Thank you guys for listening and tuning in. As always, do like, follow, share, rate, and give us your feedback. And yeah, actually kung mabudadaanan nyo itong video na to sa YouTube, i-like and share nyo na rin. Yeah, I think that's it. Good night to everyone. It's just the time na Yes, good night. End recording para bigla na lang tayo mawawala. Bye-bye. Alright, bye guys!